Talaga lang ha, Trillanes, Trilling, may contact or direct contact si Tatay Digong kay BP Sara Duterte dahil may cellphone? Naimbitahan ka sa ICC? Dahil sa dating engagement mo na kunwari tumutulong ka sa kaso, kayo-kayo lang naman ang may gusto niyan. Ha? Ang kalaban, ang pinag-uusapan, yung mga adik, kayo-kayo lang naman nakikipaglaban dyan na talagang pinupulitikan nyo si Tatay Digong para makulong. Sabi ni Trillanes, hindi daw niya nakita si Tatay Digong sa Hague. Hindi daw siya kasama na mag-welfare check kay Tatay Digong. Hoy, Trillanes, sundalong kanin. Wala ka na sa posisyon para magpunta-punta pa dyan sa Hague, sa ICC. Ang tanong, sino nagpupondo sa'yo? At bakit nandyan ka sa ICC, napunta ka sa Amerika, ngayon naman sa Hague? Ha? O aminin mo lang na pinupunduhan ka? Sino? Eto na mga kababayan natin, yung sundalong kanin na panay putak ng putak, parang asong ulol, sabi nga ng ibang mga politiko diyang mga kalyado ng mga Duterte, walang ginawa po itong dating senador na to kung hindi makagawa ng mga masasama at paninira sa mga Duterte. O eto mga kababayan, na pakita natin itong video na to. Mukhang nadulas siya dito mga kababayan natin. Ang sabi niya, no? Tinanong siya nitong kaibigan niyang si Igan no? Na para bang proud at talagang senador pa talaga ang tawag niya kay Trillanes sa pastilan. Ito yung mga tipong mga taong walang ibang ginagawa kundi paninira lamang at nagkakaisa sila sa kanilang mga paninira kay BP Sara Duterte at sa mga Duterte. Mukhang nadulas na itong si Sundalong Kanin. Kasi sabi niya mismo dito sa interview, tinanong siya ni Igan kung siya ba daw ang nagpunta dyan sa Dahig at mag-wellness check-up or welfare check-up o dyan sa ICC detention cell ni Tatay Digong. Naku po. Ang sinagot ni Trillanes ay hindi daw siya. Hindi daw siya mga kabayan ang pumasok dyan sa ICC detention cell. Maniniwala ba kayo doon mga kababayan natin? Sa isang taong ito, walang ibang ginawa kung hindi pinagdidiinan niya ang mga Duterte sa mga demonyong kahayupang mga ginagawa niya na hindi naman totoo. Walang ginagawa itong mama na to hanggat sa frustrated na kasi to no? Bagsak na kasi yung political career niya bilang isang mambabata, senador, no? Bagsak na po itong si Trillanes mga kabayan natin. At nung huling tumakbo ito ng mayor ng Caloocan, talo naman. Frustrated tong mama na to wala na sanang taong manghihimasok sa kanya Kumbaga, hindi nito dapat pinapansin. Pero dahil talagang pinagdiktikan niya at talagang minamikos-mikos niya po dyan sa ICC detention, sa Hague, na kung saan, pinagdi-deny pa niya na hindi talaga daw siya ang nagpunta dyan sa ICC detention para sa wellness check-up ni Tatay Digong. Pero nakita natin, may mga kumakalat na picture na andun siya. At saka, makikita mo sa video na script lang. Sundalong kanin ka talaga. Panis, no? Makikita mo sa video na to na talagang scripted lang ang lahat. Kasi kung wala siya doon at hindi niya alam ang mga nangyayari sa ICC detention cell, bakit kabisado niya lahat? Sa tuwing ini-interview siya, alam niya kung paano sagutin ang mga mga tanong ni Igan diyan sa interview diyan sa programa nila. Bakit alam niya? 'Di ba? Kung wala ka palang alam, wala ka sa ICC detention cell, bakit tila bagay kabisado mo ang lahat sa mga nangyayari diyan? Sundalong kanin talaga to mga bayan na to, no? Dapat sa taong to hindi na to pinapatagal no? No? Dapat yan
talagang ibabaon na yan sa limot. Ha? Eh bakit pa ba itong si Igan at nakikipagganata kay proud na proud pa, senador pa talaga at ang sweet pa. Ingat ka, nga siya. Ito po yung video, panoorin po natin. Nakakasuka tong taong to. Na umaga po. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo, Miss Connie at kay Kigan. Okay, at meron sa mga listeners. Okay, may mga nabanggit po kayo na maaring hindi pa tapos ang pagkakaaresto, syempre sa dalawang senador pa dahil early next year sabi niyo maaring lumabas yung ICC arrest warrant para kay Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Paano ho ba niyo nakukuha yung mga information? Dahil isa po tayo sa unang nag-file ng communication sa ICC, meron na po akong ugnayan sa kanila since 2017. For the past 8 years po, tayo po nagbibigay tayo ng mga testigo at mga dokumento para ma-build up yung kaso until yun na nga, nabuo natin at napakulong itong si Duterte. So, ito pong informasyon na ito, bali, in the case ni Bato de la Rosa, baka mauna siya. So, ang latest is early next year. Yun. Iba kasi yung doon lalabas. Kung hindi, maaring lumabas before the year ends, pero just to be sure, mga before February next year, yung kay Bato. Opo. Yung kay Bongo, baka around that time also. Okay. Senador, balikan ko lang yung ikangay kinokondena ni VP Sara Duterte, yung wellness check-up kay dating Pangulong Duterte sa Hague. May impormasyon na ikaw ba yung dumalaw kasama ka sa bumisita sa selda niya sa loob ng ICC? Hindi po ako ang bumisita kay Duterte at napakadali ho niyang malaman yan kasi na-i-discuss po sa amin ng ICC, ang mga polisiya doon sa ICC Detention Center, na si Digong meron siyang access sa telepono 24/7. Buong araw, buong gabi, kaya niyang tawagan si Sara. So kung merong mga pangyayari doon na hindi niya gusto, nasasabi niya. Kaya itong sinasabi ni Sara sa publiko, ito ay pinabulaanan na. Grabing magsinungaling itong mga magkakapatid na ito. Hindi po nagkaroon ng insidente na hinimatay si Digong, na parang unconscious daw 3 beses. Hindi po totoo yun. Kasi nung dinidiscuss sa amin yung kalakaran dun sa detention center, merong medical team mismo sa loob ng detention center. 6 lang sila na nakadetini doon. Tapos, ito po yan, hindi yan mga selda. Ano yan, parang bahay, kasi yung kwarto niya, 10 square meters, meron sariling banyo, may common area sila, recreational area, kusina, maluwag ho, may library, maluwag yung kanilang lugar doon. 6 lang silang binabantayan, nakatutok sa kanila, sa pag-alaga sa kanila, yung ICC. So may medical team doon sa loob, may ambulansya sa labas, 5 minutes away lang yung ospital. Tapos may access sa telepono 24/7. Yung bisita ho, itong pamilya ni Digong, pwedeng bumisita sa kanya anytime, ina-arrange lang. Wala akong restrictions, kagaya dito sa mga kulungan dito, may visiting hours, visiting days. Sa kanya wala akong limit, pati conjugal visits, basta't makante yung conjugal room, pwede. Yung mga kasama niya doon, hindi naman ho gumagamit. Kumbaga, inimbento lang ho ni Sara Duterte yung mga sinabi niya sa publiko. Okay, may Senate resolution nananawagan na house arrest na lang dahil nga dun sa kalusugan, no, na kondisyon. At so sa impormasyon mo, kasi dinescribe ng mga senador, sabi ko nga, hindi naman nakapunta ng dehig at nakadalaw, na yun nga, nakakalimot na raw, mahinang-mahina na, at nabanggit nga ni Senator Robin Bartolina nga. So, anong lagay ng kalusugan niya na natanggap mo mula sa ICC? Ano po siya, nung pagdating niya, chinek up siya, full workup, fit to undergo trial ang kategory niya. Ngayon, ito po, meron po kayong mga correspondents na mga reporters na pumupunta doon at tuwing bumibisita yung magkakapatid, yung pamilya, nagpapa-interview sila sa labas. Pakinggan nyo sila. Wala silang minsan na sinabi na naghinimatay o talagang kung anong nangyari. Wala akong negatibo. Lalo na yung asawa, itong si Elizabeth Zimmerman. Sinasabi niya consistently, masaya, malusog, hindi na nga daw... Tanggap na. Oo. Saka hindi na raw kailangan yung dati na maraming medication na ginagamit. Ngayon, yun ang sinasabi ng asawa. Kasama pa yung apo to attest. Okay. Kaya nga sabi ko, ginagamit nila ito kasi they're trying to gain sympathy sa publiko at gusto nilang makakuha ng simpatsya dun sa pre-trial judges para mag-grant yung interim release. So, well anyway, itong resolution na ito, una-una, wala akong visa yan. Hindi yan pakikinggan ng ICC pre-trial chamber. So parang political noise lang siya, no? Yes, opo. Ito, gusto lang nila mangyari dito,
itong mga pumirma dito, siyempre nakatingin sila, malay mo, makasilat si Sara Duterte, maging presidente, o parang, teka muna, ano tayo good shot kami sa'yo kasi alam nilang bengador itong mga Duterte. So, yan lang ang objective niyan. Kasi, yung taong bayan, biruin mo, paano naman itong tao na ito, libo-libo pinapatay nito. Tapos, bibigyan mo ng special privilege. Yung mga pinagsuspetsahan nila na addict daw, tinumba nila kaagad Anong humanitarian Senador, doon? bakit ka nasa dihig? Naimbitahan ka ng ICC o personal mong ikaw ngay pagpunta roon? Tayo po ay naiimbitahan every now and then because of the engagement nga before. Okay. Tumutulong ako sa kanila pang build up ng kaso. Okay. Pero hindi ako kasama, liliwanagon ka lang Sige, po, sige. Igan, na hindi ako naitalaga para mag-welfare check sa kanya. Hindi ko siya nakita. Tapos, ito po, tatanungin lang nila si Digong mismo. Pumunta ba ako? Hindi. May mga drama pang ganitong mga resolution. Pero sige, game ako dyan. Para mag-aksayahan tayo ng panahon. O kayo na po humusga mga kababayan natin. Etong si Trililing na to, may sakit na to sa utak. Obsessed to mga kababayan dahil dito siya bumagsak sa kamay ng mga Duterte. Dahil sa kanyang paninira na walang kasawaang kademonyuang paninira sa mga Duterte, ayun, bumalik sa kanya yung karma, hindi na sa binoto ng taong bayan bilang senador, tumakbong Caloocan mayor, sinampal sa katotohanan, natalo pa din. Kaya hanggang dito na lamang mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please like, share po, and subscribe. Libre lang po yan. Hanggang dito na lamang. Bye!